Hello mga ka-airsoft. Ah, Tuloy natin yung video about dito sa Taran. Dito sa John Wick 3 ng gawa ng Bibel. Na kung napanood nyo yung naunang video na in-upload namin ay ang ginawa natin dito is paikliin natin para pumasok siya sa standard division. Kasi nga mahaba kasi yung ah, original nitong Bibel na Combat Master, no. So ngayon, papakita lang namin sa inyo kung ano-ano yung mga ginawa natin dito sa unit. Siguro yan makikita na natin sa video, ano. So ayun. So una, nung simulan natin ito, pinutol muna natin itong receiver, itong pinaka-frame nitong unit. So, ito yung pinagputulan. Ito yan. So, mahaba-haba itong tinanggal natin. Actually, kung idaan mo pa yung actually, ito ay kinat natin ng milling. Kaya medyo may gap pa ito dito, no. Gagawin sana natin, papantayin lang natin dito yan, tanggalin lang yung naka-slant dito. Kaya lang, mahaba pa rin siya. Mahaba siyang tignan at hindi siya babagay dun sa slide. Kaya minarapat na lang namin na putulin siya at kunin yung sukat ng standard ng high kappa na 5.1, no? Kaya ito, pinutol ko na rin para nun tuloy-tuloy na yung pagiging standard division, no? Okay. Isa pa na pinutol natin, syempre itong slide niya kasi haba rin siya. So dito inabutan kasi dito yung yung dovetail cut ng sight. Ito kasi nakalagay yan. Ito, yan, dyan yan. No? Tapos yan yung original kasi yan Tsaka itong tawag dito barrel. Ayan, nakaganyan yan Ayan sila. Ayan. So ngayon, itong sight, nandito siya sa may bandang harapan. So ang ginawa natin kasi pinutol natin yan. So inabutan ngayon yung dovetail. Kaya ang ginawa natin, nag-cut na lang tayo ulit ng panibago dito sa harapan. I-dovetail natin ulit para mailagay natin yung front sight, no? Kaya nilagyan na natin siya ng front sight na na tawag dito yun medyo malabo sa harap, pero kung titingnan natin maigi, ayun na yung sight niya. So doble kasi yan yung yung sa labas siya green, sa loob is red. So yun, naputol natin pati yung kanyang guide rod. Ito mga ka-airsoft, yung guide rod pinutol na rin natin, at saka yung kanyang barrel. Ayan yung barrel, tinanggal na natin, pinutol pala. Tapos ito yung slide. Okay. So ngayon itong barrel, itong outer barrel niya, ito kasi yung original meron siyang threaded siya sa loob. So ngayon ang nangyari, dahil sa pinutol natin, so lumiit yung butas. So ito yung naging kaibahan niya dahil sa lumiit yung butas, actually ito naman na outer barrel, pwede naman kasi natin palitan. Bili tayo ng ibang outer barrel, halimbawa like for example yung ating
owner nito gusto niyang i-upgrade, gawin niya ng fixed outer barrel, so mabibili naman yan. Sabi ko nga nung unang video, TM compatible naman si Debel na Combat Master, no? Ngayon, isa pa pala sa pinalitan natin, itong kanyang spring plug. Ito, yung guide ng spring ng ating guide rod. Plug ng spring ng ating guide rod. Ito kasi hindi pwedeng putulin. Kapag kasi pinutol natin to mga ka-airsoft, halimbawa putulin natin dito, so yung spring na ipapasok natin, diretsong lalabas kasi nga may blocker dito yan. May stopper siya. Kaya hindi pwedeng putulin. So, ang ginawa na lang natin, pinalitan natin ng pang 5.1 na spring plug. Okay? So, yun yung dapat lang napalitan talaga kapag kailangan natin putulin. Kaya kung mapapansin ninyo, malaki yung tinanggal natin. No? Halos half inch yata yung tinanggal. Yes, half inch. Half inch ito. Kasama natin yung ginamit nating tool bit sa pagputol. Kaya nasa half inch ang naputol. Yun, yung isang dito, dahil sa hinabol natin yung cut, kasi kung di natin ihahabulin yung cut dito, yung dovetail, lilitaw kasi dito yan, pangit. So isinagad natin, kaya medyo umigsi ito siguro ng konti. I think mga 1/16. So no bearing, wala namang problema, actually nakalubog pa nga yung niya, yun. So wala namang problema, at kung susukatin natin yung ibang slide, magkasukat naman sila. At isa pa na ginawa natin ngayon dito, ito, na nilagyan natin ng shock buffer. Ito, may mga shock buffer din tayong available na ganitong klaseng shock buffer para sa 2011 or 1911 pistol, high kappa. Ito siya. So ito, mahaba ito siguro nasa 3/4 ang sukat nito kung hindi ako magkakamali, no? Nasa 3/4 ang taas niya. So ang nangyari ngayon, siyempre iigsi yung stroke ng unit, no? Tapos pinalitan ko rin yung yung spring. Although itong spring nito na inilagay natin is, kung tutuusin, matigas pa rin kung sa setup. Kasi nga ito ay siguro, kung di ako magkamali, yung spring nito is 110. Yung kasi dating nakalagay 120. Yung dating nakalagay kasi dito is 140. So diliitan pa natin, saan natin gagamitin yon. So lalong lalakas, lalong bibigat, no? Bibigat siya, saka baka mahirapan siya. Dahil sa may ginawa na rin kasi tayo dito sa blowback housing niya. Ito sa dito, assembly nito. Itong pinaka-set ng blowback housing assembly. Kasama na yan, no? Yung nozzle. Mayroon kasi tayong ginawa dyan. Meron tayong mga inadapt sa loob. May miniling tayo, meron tayong nilagay. Para noon, maging yung short stroke niya at mawala yung misspeed, no? Kasi nga, kapag dinagdagan natin ito ng buffer, shock buffer, ang mangyayari, iigsi nga yung stroke. Ang problema naman, magkakaroon siya ng misspeed. Pero, na-testing na to Hindi lang natin ma-testing ngayon dahil sa dito tayo sa loob ngayon, no? Ito siya, yan. Yan yung pinakasagad niya. Kung titignan natin, kung aanuhin natin, mas maigsi pa ang stroke nito compare doon sa speed kit ng AIP.
no? Actually, kahit magdagdag pa ng konting buffer dito, pwede pa siya. Pwede pa siya. Hindi siya magmi-speed. Sa mga ano natin, nagre-repair o gunsmith ng airsoft, or sa may knowledge, naiintindihan nila yung ibig ko sabihin. Kasi kung ito ay hindi natin short stroke kasi, kapag ka pumutok kasi yan, itong nozzle natin, aabante kasi ng todo to eh. Aabante siya ng todo dito. So, pag bumalik siya pagka putok, ang mangyayari ngayon, madidelay ang nozzle sa pagbalik niya dito sa housing. Bago siya mag-home dito, ay puputok ka na ulit, maiiwan yung bibis, hindi pa nakakaakyat. So, nandito ka. Ang mangyayari ngayon, pagka-home mong ganyan, itong tawag dito, bibis hindi pa pumapasok kasi nga na-late siya ng balik. Nakasara pa siya, andito yung bibis. Ngayon, babalik na itong barrel, babalik yung slide. So yung bibis hindi niya nakuha umakyat kasi nga ang haba ng travel niya. Yung travel nito is umabot doon. Minsan nga umiipit pa dito yan, naiiwan eh. Kaya mangyayari yung bibis hindi siya aakyat. Yun yung nagiging tawag dito, dahilan kung bakit nagmi-mispeed tayo. So ito wala, ilang beses na natin pinutok kanina, hindi naman siya nagmi-mispeed. Siguro sa susunod na video pakita namin sa inyo, kahit isang mispeed hindi siya magbibigay, no? So at the same time, ito din ay humina na yung putok niya kasi nga yun nga sabi ko, kapag may knowledge kayo dito sa pagre-repair, kapag ito kasi ay tawag natin ito, assemble natin. Okay. Para maipakita natin yung Okay. Ito. Okay, no? Assemble na siya. Makikita nyo to, kapag kasi ito mahaba ang stroke. Ito kasi maigsi na eh, kaya hanggang doon na lang siya. No? Sabi ko nga kung tutuusin, mayroon pa siyang konti. Halimbawa, dagdag ka ng buffer para hanggang doon lang. Pero konti na lang eh. Ayan. Pwede pa siguro magdagdag ng mga 1/8 o isang tawag dito, yung washer. Washer na lang yan. Pwede pang umatras. Pero para sa akin okay na to. Kasi masyado na siyang hihina yung yung gas. Kasi ito, kapag kaya nasabi kong humina yung gas, yung putok niya. Yung kasing dati, kapag ito pumutok ito. So itong iksi niyang ito, may travel pa kasi yan na paatras. Kung makikita natin itong slide stop, nandito yan, di ba? So, kung tutusin, titignan mo to, pupunta pa to, napakahaba. So, yun nga, 3/4 na nilagay natin buffer, atras pa ito ng 3/4. So, bago bumalik yan sa haba nun, napakadami niya ng gas na ibinigay. Inilabas, papuntang nozzle at itutulak yung bibis. So, sa ngayon kasi, pag gano'n niya, pagputok kasi, balik siya agad. Kasi nga, maigsi lang. Balik siya agad. Kaya ang nangyari ngayon dito, humina doon sa dati. Kasi kinrono ko to, umaabot kasi siya ng nasa 345 yata o 350. O higit pa yung kanyang krono. So ngayon naman, nung i-krono namin, nasa 310 na lang. O umano siya, humina. Na pwede pa natin pahinain, pero para sa akin kasi mas okay na yon, 310. Kasi pagka medyo nagkulangan ka pa ng ng gas, pag umunti pa yan, abutin ng mga 300 fps ka na lang. So ayan siya ngayon, mga ka-airsoft. Okay guys, ito yung naging kabuuan nitong ating
ginawang ano ngayon, project nga trabaho. Ito, ang mga parts niya na tinanggal natin. So, gumaan pa siya dahil sa medyo malaki. Halos dito lahat sa harap kasi yung tinanggal natin, no? Ang airsoft kasi, ano yan eh, ang labanan kasi dito, kumbaga, pagaanan eh. Kung kaya mo pagaanin yung baril mo, pagaanin mo. Unlike doon sa real gun, sa real steel natin, ang gusto naman natin, pabigatin naman siya sa bandang harap. Kaya nga nagpapaislib tayo ng tungsten dito sa barrel, tungsten na guide rod, di ba? Tapos tawag dito. Usually ito kasi dito sa mga sa real gun, pantay na dito sa slide eh. Di ba? Tapos long dash yan, sagad yan hanggang dito. So pinabibigat natin yon para malas ang recoil doon sa mga real gun, no? Pero ito naman sa airsoft, hangga't maaari naman pagaanin sila, no? Okay, guys at mga ka-airsoft, yun lang muna. At sana ay may natutunan din kayo sa video ito. See you ulit sa mga next video natin.